patuloy natin dinedesire, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy pang maging dalisay ang ating mga puso. Patuloy pang linisin. Hallelujah. At kung kinakailangan palitan, Lord, so be it. Hallelujah. Patuloy pang linisin, ayusin ang aming mga buhay. Patuloy ka pang magdalisay ng aming mga isipan, O God. Hallelujah. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. Yes, so be it, Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. Amen. A heart that's undivided, the one you rule and reign. Amen. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship. And right, isa pa, a heart that hides your word. O ito ang aming desire, O Diyos. Patuloy pang dalisayin ang aming mga puso. Hallelujah. Oh, hallelujah. Punta ko at mahal na Pastor. God bless po, Pastor. A heart that's Divided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship, the Christ stands true. That's in the chorus. A heart that hides your word. Hallelujah. A heart that hides your word. Yes, amen, Lord. So that So that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. Hallelujah. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Yes, amen, Lord. This is our prayer, Lord. Hallelujah. Says to your throne, a sweet aroma of worship, that rises to your throne. Praise God. Hallelujah. Ating palapakan ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat o Diyos, isa pa sa iyong biyaya, for giving us this blessing, Lord, tonight. At aming mga dalangin, tulad ng aming inawit, Lord, may this heart, Lord, be a blessing. Na magawa namin, Panginoon, na ito'y maging pagkapala at ang mga salita ay matanim sa aming mga puso. Maging dalisay pa, O Diyos, at handang tumanggap ng iyong mga salita sa uling mga panahon. Hallelujah. Kaya, O Diyos, salamat minsan pa, Panginoon. Tunay ikaw ay napakabuti sa bawat isa. Tayo manalangin, dakila at banal na Diyos, muli minsan pa kami nagpapasalamat for this privilege na ipinagkaloob sa aming buhay, na kami makapagkatipon, Panginoon, having this fellowship, Lord, sa ilalim ng iyong biyaya, ng iyong mga salita, O Diyos. At minsan pa kami ay umaasa na meron kang biyaya, meron kang gagawin sa aming kalagitnaan. That you will speak once again, Lord, in our hearts. At minsan pa ikaw ay mangungusap, magtuturo at magpapakilala ng iyong kalooban, ng iyong mga gawa sa buhay namin. Hindi lamang sa amin, O Diyos, kundi maging sa nakalipas sa mga panahon na iyong ginawa sa buhay ng aming mga magulang sa pananampalataya. Na ang mga salitang ito, O Diyos, ay kanilang tinanggap silang palatayanan. Ang panampalatayang ito ay kanilang pinamuhay, O Diyos.
Hallelujah. At ang kailang mga puso ay binigay sa iyo, ang kailang mga buhay ay binigay ng buo sa iyo, O Diyos. Pinaglingkod ang kalakasan, pinaglingkod ang buhay. At nakita namin, Panginoon, na iyong pinasapat ang iyong biyaya sa buhay nila, O Diyos. Kaya hindi naman sa aming panahon, your grace is so enough, O God, sa aming buhay. Ito'y sapat-sapat na kumikilos at gumagawa sa iyong iglesia. And that's why, O God, kami nakakapagpatuloy sa paglakad sa panampalataya, pagkapit at pagtayo, O Diyos. At patuloy kami, Panginoon, na hahawak sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Tunay buhay ka, O Diyos, sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Buhay ang iyong mga salita, O Diyos. Kaya kami sa gabing ito, natitiwala na ang mga bagay na aming pinagatiwala sa iyo, O Diyos, sinampalatayanan ay meron ka nang binigay, nilaan sa bawat isa na sumasampalataya. Kaya sa gabing ito, aming binibigay sa iyo ang lahat, O Diyos, ang kapurihan at kalwalatian for giving us this opportunity. Sa biyaya mo, Panginoon, ay patuloy kaming, hallelujah, maglilingkod sa iyong salita, sa iyong mga gawain, sa iyong ministeryo. Kalaki, Panginoon, ang mga papurit pa salamat. Salamat din sa mga blessing na ipinagkaloob. Salamat sa pag-iingat sa aming mga daan. Salamat sa mga biyaya ng kalakasan, mga kahilingan, O Diyos, na iyong binigyan ng katugunan, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagtugon sa pangailangan ng bawat isa. May you give us tonight, Lord God. Send your power, O Diyos, by your word. Ikaw, Panginoon, minsan pa magsugo ng kalakasan at kapangyarihan. Madama namin minsan pa ang iyong biyaya, ang iyong pagkapala, ang iyong banal na presensya ay dumaloy ng sagana sa bawat isa. Bless your word at ang iyong maliit na lingkod ay sa iyo lamang umaasa. Titiwala, O Diyos, sa gabing ito. Magpalain ng bawat isa at sa iyo lamang ay aming maingat na binabalik ang lahat ng kalwalatian, kapurihan. Kalaki pa mga papurit pa salamat sa pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay mag-amen. Magsabi ng amen. Amen. Ating palapakan sa Panginoon. Puri ng Diyos at sa mabiyayang gabi ang aking pagbati sa bawat isa. Let's open our scripture before tayo magsiupo ay ating munang basahin ating teksto sa gabing ito at ating bibigyan daan mga kapatid ang huling bahagi ng ating pinaksa, kung yung naalala yung spiritual gifts according to the scripture at sa ika-siyam na part sa ating series. So ang ating teksto ay mula pa rin sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Ating basahin muna ng ilang mga verses bago tayo magsiupo. So sa verse 6, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them properly. If prophecy in proportion to one's faith, if service in the act of serving, or the one who teaches in the act of teaching, or the one who exhorts in the work of exhortation, the one who gives with generosity, the one who is in leadership with diligence, the one who shows mercy with cheerfulness. Sa 1 Corinthians chapter 12, isang verse lang sa verse 28, at ito yung ating bibigyan ng pansin. And God has appointed in the church, first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, and various kinds of tongues. So ang Diyos pa magpala ng kanyang mga salita. Tayong lahat ay malaya ng mga kaupo at ang Diyos ang patuloy na kumuha ng kalulatian sa mga bagay na ito. Isang magandang gabi ulit ang aking magbati. At salamat sa mga ilang mga testimony. Salamat sa mga gawa ng Diyos, pag-iingat sa ating buhay, sa mga may gulang na sa iglesia, sa ating kapatid Brother Sling, kanyang tahanan at sa bawat isa. Ang Diyos papatuloy na umabot sa inyong mga pangailangan and tonight ay meron tayong pagkakataon para magpahayag minsan pa ng ating mga prayer requests at wag lang tayong mapagod, nawa wag tayong mapagod sa paghibik sa Diyos, paghingi ng biyaya. At sa gabi ito ay nais ko lamang bigyan ng ikahuling bahagi. I think ito yung last part ng ating pinag-usapan na spiritual gifts according to the scriptures. At
Ating subtitle, Gift of Giving. One of those gifts appointed by God. So, kung naalala ninyo, ay tinalaki na natin yung itong 17 spiritual gifts at yung 12 na kaloob para sa mga pangailangang spiritual. At yung last ay yung, kung yung naalala, yung ilang mga kaloob o gift for non-spiritual needs. At yun yung ating tinalakay na, yung naalala, yung tungkol sa gift of health, na binasa natin sa 1 Corinthians chapter 12, gift of administration, gift of ministry, at yung gift of leadership. So, yung pinakalas na hindi natin na-touch ay yung gift of giving, na binanggit doon sa verse 7, the one who gives with generosity. So, it's more on about giving, yet gusto kong pag-usapan yung ating subtitle na one of those gifts appointed by God. At ito isang bahagi lamang, mga kapatid, na nakita ko na maganda rin tingnan sa huling bahagi ng ating paksa about spiritual gifts. So, gusto ko muna bigyan, mga kapatid, itong bahagi. Of course, dahil binanggit doon sa verse 8, ang pagbibigay, he that giveth, let him do it with simplicity. Sa Greek word, ang ibig sabihin niyan ay actually sincerity. As we know, mga kapatid, na ang tao sa Genesis chapter 1 verse 26 was created by God in His own image and likeness, di ba? Alam natin yan sa chapter 1 verse 26. At hiniwala ko na ang mga katangian ng Diyos ay naibigay sa kaniyang creation kay Adan. And eventually ay naibigay din o nakabahagi din si Eva. At alam nyo, ang bahagi ng pagbibigay ay isa sa mga karakter ng Diyos na naging bahagi ng tao. So, it means to say na wala tayong, kaya nga, minsan sinasabi natin na wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili kung hindi ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na ito sa ating buhay. So, ang pagbibigay ay isa sa mga karakter ng Diyos na naging bahagi natin o naging bahagi ng creation ng Diyos sa tao. At ang Diyos ay makikita natin sa Scripture that God is a giver. Kaya ba yung sumasampalataya riyan, mga kapatid, na ang Diyos ay Diyos na nagkakaloob, Diyos na nagbibigay. Actually, mababasa tayo sa ilang mga talata, maraming Scripture, but basahin ko lang ilang mga bagay. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. Job 33 verse 4. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty, sabi diyan, gives me life. So God is a giver. He is the giver of life. 1 Timothy chapter 6 verse 17, sa dulong bahagi lang, sabi diyan, God who gives us richly all things to enjoy. So, nawa ay nararanasan natin yan. We enjoy the blessing na mula sa Diyos. At hindi yung enjoyment na ginagawa ng sanlibutan, of course, kundi kagalakan sa biyaya ng mga kaloob ng Diyos sa bawat isa. Sa James chapter 1 verse 5, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. So napaganda ng ilang mga talata na binasa natin, ang Diyos ang giver. He is the giver of life. He gives us richly in all things para enjoy natin ang mga blessing na yan. At isang bahagi din ng mga gawa ng Diyos o yung pagbibigay ng Diyos, that God is a giver of wisdom. At kung wala daw tayo o kulang ng mga bagay nito, then let him ask of God, dahil ang Diyos ay nagbibigay. Okay? So therefore, sa ilang mga talata na yan, at marami naman tayo makikita, no, na makikita natin that God is the giver of all things. It is God's character. Ito ay bahagi ng Diyos. 'na Kanyang ibinigay din sa Kanyang creation.
Yet, because of sin, mga kapatid, alam natin, no, dahil sa nahulog ang tao sa kasalanan, at ang karakter na ito ay isa sa mga naapektuhan ng kasalanan. Which means, ang katangian ng Diyos na ibinigay kay Adan, so maraming mga karakter yan, divine nature of God, or mga karakter na mula sa Diyos, ang mga attributes ng Diyos, na minsan na ginagamit natin yung word na yan. At isa sa mga katangian na ito, yung pagbibigay ng Diyos na ibinigay sa tao, ay isa sa mga naapektuhan ng kasalanan. And that's why, may mababasa tayo sa scripture, mga kapatid, na ang pagbibigay, ang unang bagay na gusto kong pansinin ninyo, mga kapatid, na ipinapakita sa atin ng scripture, ang pagbibigay ay iniutos ng Diyos way back sa panahon pa ng Israel. So we can read it in Deuteronomy chapter 15. Let's read this, mga kapatid. Ano sa palagay ninyo, bakit ang Diyos ay nag-command sa kanyang bayan to be generous, para sila ay magbigay? So after the fall, itong sinasabi natin, itong term na ginagamit natin na pagiging kind ng tao, pagiging generous ng tao, ay isa sa napektuhan ng kasalanan. Yung pagiging mabait, yung sinasabi natin. And ang worst pa, maaaring ang tao ay maging greedy sa kanya because after the fall, ang tao ay nagpasimula ng magtrabaho, di ba? Sabi ng Panginoon, mula sa iyong lakas, sa iyong pawis, ikaw ay mabubuhay. And that's why, pagdating sa Deuteronomy chapter 15, because sa mga panahon na yan, ay pinapakita na ng scripture na ang pangailangan ng tao ay hindi na, ibig sabihin, hindi mawawala yung mga panahon na ang mga tao ay nagkaroon ng mga pangailangan. And therefore, ang Diyos, sa panahon na yan, ay nag-utos sa bayan. So ating puntahan yung Deuteronomy chapter 15 para makita natin. Okay, just to lay muna ng ilang foundation. Sa verse 7, ating tingnan. If there is among you a poor man of your brethren within any of the gates in your lands, which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, nor shut your hand from your poor brother. But you shall open your hand, sabi diyan, your hand wide to him, and willingly lend him sufficient for his need, whatever he needs, sabi diyan. Beware lest there be a wicked thought in your heart, saying, the seventh year, the year of release is at hand, and your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing. Because kung yung pag-aaral, mga kapatid, ang panahon na ito na mayroong tinatawag na yung pagiging alipin ng ilang bahagi ng sambahayan, dahil ang pinapakita dyan yung sambahayan ng Israel. At sa mga panahon na ito ay pinapakita sa mga unang mga talata na mostly ang isang household ay hindi lang po isang family ang nandoon. Pag sinabing household, nandun din ang mga kasamang alipin, yung mga slaves. Yung mga kasama sa bahay, mga katulong, mga katuwang, mga pinagkakatiwalaan sa mga tupahan, ganoon, sa mga hanap buhay ng isang pamilya. At doon sa isang tahanan, hindi may iwasan that their brethren, sabihin natin, may bahagi doon talagang dumating sa panahon ng pangailangan. At sa panahon ng release, sa ikapitong taon, ang binanggit dyan, no, dahil ito ay batas ng Diyos, ang sabi dyan, the year of the release is at hand, and your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing, and he cry out to the Lord against you, and it becomes sin among you. You shall surely give him, and your heart should not be grieved when you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works, and in all to which you put your hand. For the poor will never cease. Yung mga pangailangan daw, yung mga nangailangan ay hindi natigil. Ibig sabihin, laging mayroong mga pangailangan sa loob ng sambahayan. For the full will never cease from the land. Therefore, I command you, saying, you shall open your hands wide to your brother, to your poor, and your needy in your lands. So, dito ay makikita natin, mga kapatid, na bagamat maaaring isipin natin na ang pagbibigay ay isang natural na bahagi natin, okay? Let's say, wala naman sigurong tao na hindi nagbibigay.
Pero napakagandang bigyan ng pansin na ng Diyos ay nag-utos sa bayan ng Israel, ay pinapakita niya dahil sa kasalanan, ang pagbibigay natin o ng tao ay naapektuhan. At maaring, of course, ang magiging priority niya ay ang kanyang immediate needs, immediate family. At secondary na lamang yung ilang mga bagay na kanya nasasakupan. At sa ganung bahagi ay hindi ang Diyos na hindi siya na nalulugod kapag ang tao, ang kanyang bayan o yung sino man doon sa kanyang tawag niyan, mga bahagi ng tribe of Israel na kahit may nakikita silang pangailangan ay hindi sila magbibigay. So ang Diyos ay hindi nalugod sa bagay na yan. Of course, dahil nga ang tao ay napasakop na sa kahinaan. Okay? At kasama rito yung weakness. Isa sa naging weakness ng tao ay yung unahin niya muna yung kanyang sarili, of course. Diba? Yung kanyang immediate needs. Which of course, hindi naman yan mali na unahin. Pero kung atin titingnan, ang Diyos ay Diyos na mapagbigay, ang Diyos na giver of life, Diyos na giver ng all things, ay gusto niyang ipakita sa tao na hindi dapat ang tao naging madamot sa panahon ng pangailangan. At kung bakit ang Diyos nag-utos, because ang sabi sa ating binasa, ang mga mahihirap, ang mga nangangailangan ay hindi matatapos. For the poor, sabi sa verse 11, will not cease to exist in the land. Therefore, kaya sabi ng Diyos, I command you, saying, you shall open your hands to your brother. So katulad ng sabi ko na maaring tayo o maaring ang mga tahanan sa panahon na yan ay nagbibigay, pero hindi talaga sila lubos na nagbibigay sa mga nangangailangan. And that's why ang Diyos na ang nagbigay ng salita para ang tao ay walang may dahilan. Para yung 12 tribe of Israel o sino man doon, mga tahanan na mayroong mga nasakupan, may mga tauhan sila, may mga tao sila na tumutulong para asikasuhin ang mga pangailangan, ang mga negosyo, sabihin na natin, mga bakahan, mga hayupan na sa panahon na yan, because yun naman talaga ang mga number one na mga hanap buhay. Ang Diyos ay nag-utos upang ipakita sa tao na ang pagbibigay ay dapat na gawin ng tao. At yun ang ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, sa gabing ito. Na ang Diyos na giver, actually, ang Diyos ay nagpala sa Israel. Kung ating tignan na sandali, ating tignan, bago malagpasan. Yung verse 4, punta natin. This is the same chapter. Walang may dahilan ng Israel because ang Diyos mismo ay nagpala na. Sabi niya sa verse 4, however, there will be no poor among you, since the Lord will certainly bless you in the land which the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. So ito isang malinaw na pangako ng Diyos na hindi pagkukulangin. Okay? Sabi diyan, there will be no poor among you. If only, sabi diyan, you listen obediently to the voice of the Lord your God to follow carefully all these commandments which I am commanding you today. Verse 6, for the Lord your God will have blessed you just as He has promised you. And you will lend to many nations, but you will not borrow. And you will rule over many nations, but they will not rule over you. At alam niyo ba, mga kapatid, itong verse 6 is actually, it happens today sa Israel. Because totoong pinagpala ng Diyos ang bansa na ito, at ang Israel ngayon ay hindi nangungutang o hindi sila nanghihiram sa ibang mga bansa. Sila pa nga ang nagbibigay sa maraming mga bansa. Marami silang mga technology na ginawa sa huling mga araw na malaki ang tulong sa mga surrounding nations. At ang verse 6 na ito na pangako ng Diyos ay tunay na kanyang pinangyari, hindi lang ngayon, kundi even sa mga panahon na ito, sa panahon na ang bayan ay nasa ilang, hindi ang Diyos nagkulang ng pagpapala sa bayan ng Israel. At ang sabi niya, there will be no poor among you. Para bigyan ng katiyakan ang mga anak ng Diyos, kung tayo lamang ay susunod. Sabi niya, if you will listen obediently to the voice of the Lord your God. Pero dahil nga sa mga weaknesses, ay hindi may iwasan na hindi talaga nakakatupad. Ang marami, sabihin natin ang marami, ang ilan.
And that's why ang Diyos ay nagutos. Ang sabi doon, I am commanding you. Diba? Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nag-bless na at hindi na wala nang pagkukulangin. Pero kung hindi magiging tapat ang bayan ng Israel, ang mga nangailangan ay patuloy pa rin mangailangan at ang mga needs ay patuloy pa rin na magiging, tawag niyan, makikita pa rin ang mga kakulangan. Kaya sa verse 11 ay nakita natin ang Diyos ay nag-command para ipakita sa bayan na kailangan niyong gawin ang inyong bahagi sa inyong kapwa o sa inyong mga nasasakupan. Now, pagdating sa New Testament, so pinakita ko lang sa inyo ang isang simpleng background sa Lumang Tipan, that God as a giver, that God bless His people, at ayon ng Diyos na hindi ma-share yung blessing. Sino man doon ang pagpalain sa 12 tribe, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga relatives, na mayroong mga nasakupan, ang Diyos ay hindi pumayag na hindi mai-distribute ang blessing. Para mangyari yung sinabi doon sa verse 4, na walang mga maiging mahirap sa inyong kalagitnaan. Now, pagdating sa New Testament, ay hindi po nabago ang salita ng Diyos. Because pagdating kay Timothy, ating puntahan itong 1 Timothy, muling nagpaalala ang Diyos. At dito mismo tinukoy ng Biblia mismo yung mga mayayaman. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabi diyan, instruct those who are rich in this present world not to be conceited, huwag masyadong maging mataas because of the material blessings, or to set their hope on the uncertainty of riches, but on God. Who, sabi diyan, who richly supplies us with all things to enjoy. Sa Lumang Tipan, pinakita ko sa inyo, ang Diyos ay nag-command. Ang pagbibigay ay pwedeng sabihin natin, bahagi na yan ng tao. But we have these limitations. Even dun sa Israel, ay nakita ng Diyos may limitation. May hangganan ang ginagawa ng tao na pagtulong sa kanyang nasakupan. Pero ayon ng Diyos na magkaroon ng mga pangailangan kung meron namang provision ang Diyos. Di ba? Kaya pagdating sa New Testament, ay hindi po nababago itong kaisipan ng Diyos na anumang blessing na kanyang ibinibigay, you should know it first na ang Diyos na nagbibigay ay Diyos na nagpala sa iyo at Diyos na hindi magkukulang sa iyo if you will do His word. If you will, tawag niyan, kung gagawin mo yung sinabi ng Panginoon. At maaaring sa panahon na ito, the same thing na nangyari sa Lumang Tipan. Sinasabi ni Pablo kay Timothy na mayroong mga Kristiyano sa panahon na yan na pinayaman ng Diyos, sabihin natin, because ginamit yung word na rich. Maaaring mga may kaya, mga mayaman sa panahon na yan na nakakalimot ng bahagi nila sa ministry. And that's why, sabi ni Pablo kay Timothy, instruct those. So yung command dito, yung instruct dito, sa King James Version ay charge, which also means command. Charge or pagbilinan. Pagbilinan mo sila ng mga mayaman sa panahon na ito. So yung charge sa Greek word is to transmit a message or to command. So hindi po nabago. Sa Lumang Tipan ay ganoon din, nag-utos ang Diyos. Sa Bagong Tipan, ganoon pa rin, nag-uutos ang Diyos. Why? Because naging weakness na ng tao na makalimot sa ilang mga bagay. At bahagi na doon yung pagbibigay, yung pagtulong, pagiging generous sa kanino man, no? Hindi lang sa ministry. Now, ang isang magandang isipin pa ito mga kapatid, bagamat ito'y commands, ang scripture ay hindi po nagkulang ng kapahayagan because bagamat ito'y inuutos ng Diyos o inuutos sa atin na gawin, kailangan pa rin nating magbigay with a cheerful heart. That's the scripture. Punta natin sa 2 Corinthians chapter 9. Sabi dyan sa verse 6, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Yung nagtatanim, nagsasaboy ng kaunti ay mag-aay ng kaunti. And he who sows bountifully will also reap bountifully. So that's the word, that's the promise. Na ako'y sumasampalataya na karanasan ninyo yan. Nung kayo ay medyo kuripot pa, di ba? Hindi nyo maramdaman halos. So let's say, gamitin ko lang yung word na yon. Pero nung kayo ay naging, of course,
naturuan ng Panginoon, naging malawak ang pangunawa sa kalooban ng Diyos, at nagpasimula kayo maging mabigay sa Panginoon o sa kanino man, then you reap also, you reap bountifully. That's the scripture, yan ang promise ng salita ng Diyos. So let each one, sabi diyan, give as he purpose in his heart, not grudgingly or of necessity. For God, sabi diyan, loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. So dito makikita pa rin natin yung purpose, okay? So balikan ko lang yung kaisipan na ang Diyos ay nag-utos. Sa lumang tipan, ang Diyos ay nag-utos na inyong buksan ang inyong mga kamay fully. Sabihin, yung pagtulong, yung pagbibigay ay maging maluwag, maging magaan sa inyo. Pagdating sa bagong tipan ay ganun pa rin ang purpose, ganun pa rin ang pinakita ng Scripture. Sa mga nagbibigay ng kaunti ang aanihin. Sa mga nagbibigay ng marami, ay marami kang aanihin. That's the Word of God. At ang bawat sa nagbibigay ay magbigay ng ayon sa kanyang puso, hindi nabibigatan, sabi diyan, dahil sa pangailangan, dahil mahal ng Diyos o inibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kasiyahan. So though it is a command, so gusto kong linawin mga kapatid ng bagay na yan, no? Though it is a command, kailangan pa rin natin gawin ang bagay na ito na mayroong kagalakan, ng mayroong joyfulness. Okay? Mayroong cheerful heart, cheerful giver, na yun ang gusto ng Diyos. Now, ang gusto ko rin bigyan ng pansin dito is sa verse 7 na binanggit dyan, nang sabi dyan, each one must give. Nang ibig sabihin ng mga kapatid, lahat tayo ay maaaring magbigay sa kanino man o sa ministry. Litin ko lang, no? Sabi doon, so let each one, bawat isa, lahat tayo ay dapat magbigay, masaya ang puso. Di ba? Lahat tayo ay nagkakaloob, lahat tayo ay open ang ating mga kamay sa kanino man. Generous and ready always to share. Ang sabi ng Scripture, mamaya babasa natin ng mga bagay, no? At ang Diyos, mga kapatid, ay, nagagalak siya kapag ang ating kagalakan, yung pagbibigay natin ay motivated by cheerful heart, by joy. No, hindi dahil kailangan kasi ito, kailangan ng aking kapatid, kundi nakikita mo yung purpose, nakikita mo na ang Diyos ay malulugod sa bagay na ito. Kapag gagawin mo ito, ang Diyos ang unang masisiyahan. Diba? Bago pa maging mas masiyahan ang iyong kapatid tumanggap, may Diyos na nagagalak sa bagay na ito. So yung each one na binanggit doon ay tumutukoy sa lahat. So lahat tayo ay pwedeng magbigay. Lahat tayo ay pwedeng magkaloob. Ating basahin itong Proverbs 22 verse 9. Sabi diyan, he that hath a bountiful eye, pag sinabing bountiful eye, cheerful, kindness, shall be blessed. Okay? He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. So meron siyang tinatawag na mag-aan ang kanyang puso sa pagbigay. Meron siyang puso na mabuti. Kapag meron siya nakita ng pangailangan, he gives. Siya ay nagbibigay. So yun ang unang bagay na gusto kong ipakita sa inyo. Ang pagbibigay ay inutos ng Panginoon. At totoo yan because sometimes, meron tayo, di ba, may mga vow, meron tayong tinatawag ng mga vow sa Panginoon, meron tayong mga pinangako minsan sa mga kapatid, pero dahil sa kahinaan ng mga laman, we sometimes forgot what we promise. Sa mga magulang sa anak, ganyan din. Minsan meron tayong mga pangako sa mga anak, and later on, nakakalimutan natin because of this weakness. Pero since ang Diyos ay nag-utos, naniwala ako na wala tayong ma-reason out, ang kailangan lang natin is i-consider. It is because God commands, meron tayong panagutan sa paraan ng pagbibigay natin sa Diyos o sa kanino man. So that's first. Ang pangalawa na gusto kong bigyan ng pansin sa inyo, material blessing has a purpose. Okay? Doon sa 1 Timothy, para tingnan natin sa verse 17, yung chapter 6.
Di ba nagsabi niya si Pablo na iyong i-charge or i-instruct or turuan itong mga may kaya, those who are rich in this present world, not to be conceited or to set their hope in the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. So dito makikita natin na ang Diyos ay nagsusupply upang ating ikagalak ang blessing. Okay? Of course, ang pag-uusapan natin is more on material, no? Because ito ay pagbibigay. Inyong pansinin, mga kapatid, na ang kaisipan dito na pinapakita ni Pablo, hindi lang dapat ikagalak ng ilan ng blessing. Of course, as a family, hindi lamang isang bahagi ang nagagalak sa blessing ng Diyos. Because kayo ay bahagi ng isang family, ang pagbibigay ay naging paraan para ang lahat ay masiyahan sa family, di ba? Ang lahat ay enjoy ang blessing. Ang lahat ay makabahagi, makatikim ng kagalakan mula sa biyaya ng Diyos. Ikagalak ng buong, kasi sabihin natin, sa ministry. Yung mga nagbibigay sa ministry, yung mga nagkakaloob sa Diyos, hindi lamang yung bahagi ang nasisiyahan, kundi ang lahat ay nag-enjoy. Di ba? Sabi dyan, who richly supplies us with all things for us to enjoy. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang bawat blessing na binibigay ng Diyos ay hindi lang ito para sa atin. Kung paano ang Diyos ay nag-utos sa lumang tipan, ang blessing na ito ay hindi lamang sa iyong tahanan. You must give. You must fully open your hands. Pag mayroon ka nakitang may nangailangan, you must give it to Him. So that's the Word of God. That's a command. Yung sa mga inutos ng Panginoon, ang pagbibigay. Hanggang sa New Testament, ang gano'n nangyari. At ang purpose ay hindi po nababago. Ang pagbibigay ay hindi magiging mabigat, sabi ni Pablo. Kapag naunawaan mo that this is the purpose of the blessing, na ang pagpapala ng Diyos na ibigay sa iyo ay may dahilan ng Diyos. So kung ito yung naunawaan, hindi magiging mabigat sa iyong puso ang pagbibigay. Ano ang purpose? Pagdating sa verse 18, ang ganitong sabi, basahin natin. So anong layunin ng mga pagpapala ng mga blessing na ito? Sabi dyan, instruct them to do good. O yung mga pinagpapala ng Diyos, sa mga nakakaluwag, instruct them to do good, to be rich in good works. Diba? To be rich in good works. Kasama na dyan yung, of course, pagbibigay sa mga nangailangan. To be generous and ready to share. Diba? So hindi lang po ito para sa ilan. Ito ay sinasabi ni Pablo sa lahat ng mga believer. Sa bawat isa. To be generous and ready to share. Storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Gusto ko basahin sa Tagalog, mga kapatid, para mas maintindihan natin. Sabi diyan, na sila'y magsigawa ng mabuti. So, ang instruction na ito ay para sa mga, sabihin natin, sa mga nakakalimot na maging generous. Sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa mamahagi, na magtipon sa kanilang sarili isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang lahat ng bagay na ginagawa natin, na may mga purpose ang Diyos, kung bakit kailangan natin exercise ang pagbibigay, lahat ito ay mga bahagi ng gawa ng Diyos sa mga mananampalataya, o sabihin natin sa ministry, o sa bawat tahanan. Lahat ng bagay na ating ginagawa sa ibabaw ng lupa, lahat ito ay bahagi lamang ng buhay ng pangailangan sa buhay na ito. Pero ang binigyan din ni Apostol Pablo kay Timothy, na tayo ay mag-store up ng mga bagay na mabuti at magkaroon tayo ng foundation sa hinaharap, sa buhay na hinaharap, and so that they may take hold of that which is truly life. Because hindi naman talaga yung mga material blessing ang buhay na pangako ng Diyos. Sino mag-i-amen, mga kapatid? Hindi naman talaga yung natural na buhay o mga bagay na nahawakan sa lupang ito ang buhay na pangako ng Diyos.
Lahat tayo ay pwedeng maranasan ang blessing, pero hindi po iyan ang purpose ng buhay natin ng pagtawag ng Diyos sa atin. Kundi yung mga mabuting gawa na ito, ay pwedeng sabihin na it is only a reflection ng buhay na mayroon sa darating. It is only a reflection ng buhay na, totoong buhay na darating sa hinaharap. At lahat ito ay dahil lamang sa mga pangailangan sa buhay na ito. Hindi ba't magandang tingnan na sa pamamagitan ng pagbibigay, lahat ay nag-i-enjoy sa blessing ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ay nakakatikim ng kabutihan ng Diyos. Family man yan or church needs, hindi lamang isang bahagi ang pinagapalan ng Diyos, kundi ang lahat ay nag-i-enjoy. Yes, of course, katulad natin nalalaman na, mga kapatid, dalangin ko sa gabi ito na hindi tayo naparito because of material blessing. Dalangin ko sa gabi ito na naparito tayo because of the lives na pangako ng Diyos sa buhay na darating. Because ang kaharian ng Diyos, as Apostle Paul said, ating basahin, Romans 14 verse 17, alam natin yung part na ito, no? Binabalikan ko lamang. For the kingdom of God is not eating and drinking, but, sabi diyan, righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So ito yung dapat natin tingnan. This is what the church is. Bagamat ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nag-pour out ng blessing, pero wag natin kalimutan na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang ito tungkol sa pagkain at inumin. We're here because of the righteousness of God. Tayo nandito because of the righteousness of God and the peace. And most especially because of the joy in the Holy Spirit of God na ipinapakita ng Scripture sa atin na hindi lamang tayo nakadepende sa material na bagay o sa mga bagay na nakikita o nahawakan ng kamay. Tayo, sabi ni Pablo, let us look on the things of, sabi doon, ating itingin ang ating mga mata sa mga bagay sa kalangitan. On things above, not on things on earth. For the kingdom of God is not eating and drinking. So hindi po ito yung purpose ng pagtawag ng Diyos sa atin. Ang church ay nabubuhay sa katwiran ng Diyos. Ang church ay nabubuhay in the joy of the Holy Ghost. Whether may material o wala, ang kagalakan ay hindi na maaalis sa mga anak ng Diyos. This is what the church is, okay? Hindi tayo nakadepende sa material blessing na ginagawa ng Diyos. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kawalan, tayo'y tinawag para magalak sa kabutihan ng Diyos. Di ba? To enjoy the true blessing na mula sa Diyos, which is the joy of the Holy Ghost. Secondary na lamang kapag ang Diyos ay nagpala sa iyo materially. Secondary na lamang yan. But we're here because of the power of the Word of God or the joy of the Holy Spirit sa atin. At kung tayo man mga kapatid ay pinagpala materially, dapat niyong malaman, mayroong purpose. Okay? Yung kalawang bagay na ating binigyan ng pansin, yung una, na ang bagay na ito ay inuutos ng Diyos. Ikalawa, itong material blessing na mayroon tayo, ay dapat natin makita that there is a purpose behind of all this blessing. Well, alam ko hindi na bago sa inyo ang bagay na yan, but binabalikan ko lamang ilang mga kaisipan. Now, para sa ating mga believer, kung kayo sumasampalataya, ang ultimate goal or ultimate prize ng mga believer is the eternal life. Do you believe it, mga kapatid? Kayo ba'y sumasampalataya dyan? Hindi po material ang ultimate blessing ng Diyos. Ang scripture nagsabi, ating puntahan ng 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi dyan, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Sabi sa inyo kanina, secondary lamang ang mga material na bagay na ginagawa ng Diyos, pero ang ating buhay ay ang paghawak sa eternal life kung saan tayo ay tinawag ng Diyos. And for which you made the good confession in the presence of many witnesses. Philippians chapter 3 verse 14, sabi dyan ni Pablo, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
So yung material blessing is not the goal ng mga mananampalataya. Material blessing is only a part of God's work sa buhay na ito. Pero ang goal natin, katulad sabi ni Pablo, we press on toward the goal, for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ibig sabihin, doon tayo tinuturo ni Pablo. Kung kayo man ay pagpalain materially, let's look on the promise kung ano yung buhay na ipinangako ng Diyos sa atin, which is in Christ Jesus. Kung kayo man ay makatikim ng pagpapala materially, huwag nawa maalis ang ating kaisipan sa prize. Hindi po material o hindi mabagi sa lupa ang ating prize, ang ultimate prize, ang kalwalatian, ang ultimate prize ng mga mananampalataya. It is our goal, it is our, tawag niyan, beliefs. Yan ang ating hinahawakan, tinatayuan, sinasampalatayanan na may pangako ang Diyos na buhay, higit sa buhay na ating naranasan ngayon. So this is what the church is, okay? Binigyan ko lamang ng pansin ang bagay na yan para ipakita sa inyo na hindi tayo tinawag at hindi kami nangaral dito to be, kung paano maging mayaman or maging prosperous. Let God's, okay, bayaan natin ang Diyos ang gumawa sa mga bagay na yan as we desire for it. Kung meron kayong desire sa mga bagay na ito, ang Diyos ay hindi maramot para ang Diyos ay hindi magkaloob sa inyo. Sa isang bagay ng scripture, sabi ni Han David, hindi ng Diyos, hindi umigsi ang kami ng Diyos sa pag-abot sa inyong mga pangailangan. Para patunayan sa atin na lahat ito ay pwedeng gawin ng Diyos sa atin, but this is not the goal. Ang mga pangako ng Diyos, which is eternal life, ito yung nagpupuno sa atin sa uling mga araw, whether we have these material blessings or not. But at this point, gusto kong tingnan mga kapatid sa inyo, how about the gift of giving? Because yun naman ang ating paksa talaga. Ang ating subtopic is gift of giving, one of those appointed of God. Because kung nyo mapansin mga kapatid, ang pagbibigay, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pagkakaloob, yung pagbibigay, being generous, ay wala pong kinalaman sa gift of giving. Okay? Mamaya titingnan natin why. Ang mga pagbibigay na ito ay, because, of course, ito ay character of God. Okay? Ito ay bahagi ng katangian ng Diyos. Subalit, ang pagbibigay na ito ay naapektuhan, sabi nga sa inyo, naapektuhan ng kasalanan, and therefore, hindi tayo masyado maka-express. O hindi tayo makapag-express ng ating puso to give. Of course, sabi nga kanina, because of the limitation, because of course, kailangan mong unahin ang iyong needs bago ka magbigay sa kanino man. Pero lahat ito, mga kapatid, ay walang kinalaman sa gift of giving. Dalawang bagay ito, mga kapatid, two kinds of giving. Yung una, nagbibigay ka according to the desire of your hearts. Binasa natin kanina. Yet, there's still limitation. Okay? Meron pa rin limitation. Yung pagtulong na ginagawa mo, yung pagbibigay mo, ay may hangganan pa rin. Ibig sabihin, you're still bound by this limitation, by circumstances. Pero yung isang uri ng pagbibigay ay yung appointed of God. Okay? Una, balikan ko lang, no? Two kinds of giving. Una, yung nagbibigay according to your heart's desire, na ito yung iniutos ng Panginoon na gawin ng lahat. Ikalawa, yung nagbibigay na itinalaga ng Diyos sa iglesia. Punta natin ang ating teksto kanina, 1 Corinthians chapter 12. Anong sabi dyan? So balikan natin, verse 28. So ito ay ilang pag-aaral mga kapatid ng scripture about this gift. Ang sabi ni Pablo, God has appointed this, okay, in the church. So binanggit dyan ang iba't ibang mga kaloob na pinag-aaralan na natin sa nakalipas. First, apostles, second, prophets, third, teachers, after that, miracles, then gifts of healings, helps, administration, varieties of tongues. And then pagdating sa verse 29, nagtanong si Pablo, are all apostles? So alam natin hindi. In-appoint ng Diyos sa iglesia. Ang pagbibigay na ginagawa natin, isang natural na bagay na inuutos ng Panginoon na huwag niyong kalimutan, gawin ninyo. Kapag nakita niyong may pangailangan, gawin ninyo ang pagkakaloob. Pero ibang bagay mga kapatid, ang sabihin ng Panginoon,
sabi ni Pablo, and God has appointed this in the churches. In the church. Sabi diyan, to Him, doon sa Romans 12, punta natin, He that giveth. So yun. Ang namimigay. So hindi naman ibig sabihin na yung iba hindi nagbibigay. Okay? Kundi ang tinutukoy dyan, yung may kaloob ng giving. He that giveth, siya nagbibigay, let him do it with simplicity. To him or to her, to those, to them, who has the gift of giving. So yun ang tinutukoy ni Pablo. Hindi niya tinutukoy yung pagbibigay na ginagawa natin. Kundi siya ngayon nakapokus sa kaloob na ito, sa nagbibigay, sa may kaloob na ito, ay gawin ito ng may kababaang puso. Of course, wag maging, tawag niyan, hindi dapat maging mabigat sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin that God appoints this gift. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita ni Pablo na mayroong isang uri ng pagbibigay na appointed ng Diyos sa iglesia. Katulad sabi sa inyo kanina, pwede tayo magkaloob sa kanino man, mabigay sa mga pag meron kayo nakita ng mga in need sa church, o sa family, sino mang meron mga pangailangan within the family. Pero alam nyo, iba pa rin yung doon sa loob ng family ay merong in-appoint ang Diyos as a giver. So the same thing sa ministry. Lahat tayo pwedeng tumulong, pero may Diyos na nag-appoint sa isa, sa dalawa, tatlo. Of course, hindi natin kailangang kilalanin pa kung sino-sino yan. Because ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga puso. Lahat tayo, kayo ang nakakaalam sa inyong bahagi. Pero ang gusto kong bigyan natin dito is God appoint this gift sa mga churches. And I can say, mga kapatid, na ang kaloob na ito, it is a divine calling kung paanong yung iba mga kaloob is a divine gift. Prophesying is a divine gift. Gift of healing is a divine gift. And the rest of the kaloob, masabi ko rin, ang pagbibigay nito, it is a divine calling. Because pwede tayo magbigay, pero hindi tayo, ibig sabihin na tayo ay mayroong kaloob ng pagbibigay. No, hindi naman natin sinasabi na minamaliit yung mga walang kaloob. Kundi pinapakita ko lang sa inyo that God appoints these gifts sa iglesia. Okay? So, masabi ko that this is a divine calling, in-appoint ng Diyos sa iglesia, pero hindi nababago ang purpose. Generally speaking, ang pagbibigay ay pumupuno sa mga needs. Lalo na kapag naunawaan natin that God appoints this gift, hindi mababago ang purpose, it always fills the needs. Okay? At ito'y binigay ng Diyos sa iglesia para makita natin ang purpose ng bagay na ito. Dahil ito ay nagbibigay hindi nakabase sa kaniyang kasaganaan, okay? Doon sa isang uri ng pagbibigay, sabi sa inyo, lahat tayo pwede mabigay, but we're bound by limitation. Lalo na kapag tayo ay hindi naman talaga, sabihin natin, walang kaya, walang kakayahan sa maraming mga bagay. We're bound by limitation. Pero itong gift appointed of God ng pagbibigay sa iglesia, hindi siya bound ng limitation. Okay? Hindi siya bound ng limitation. Ang pagbibigay na ito, well, para sa akin, sa aking pag-aaral sa bagay na ito ay nagbibigay without measure. Sagana man siya o hindi, kung siya ay appointed to give sa iglesia, He will give kung ano yung kaya niyang ibibigay sa iglesia. Whether marami, sagana o hindi, He will give. So yun ang napakalaking pagkakaiba mga kapatids. Okay? But, katulad na aking sinabi na kanina, hindi naman natin dinidisregard yung ating mga kakayahan. Yan ay bahagi pa rin ng biyaya ng Diyos about giving. Pero itong gift of giving, na appointed ng Diyos sa iglesia, ay masabi ko rin mga kapatid na sino man may kaloob nito, nalalaman niya exactly na meron siyang privilege sa pagbibigay. Sino man sa atin ang nakaunawa ng pagtatalaga ng Diyos, no? Kayo, of course, kayo nakakaalam niyan kung kayo ay tinawag sa bagay na yan. Kung kayo ay may naranasan na ninyo na kahit gipit na kayo, pero yung biyaya, yung grace ng generosity ng Diyos, di ba? It fills your heart to give.
Diba? Kumikilos pa rin yung biyaya ng Diyos kahit walang-wala ka na, pero ito yung calling mo. You can still give sa mga pangailangan. So it is something, mga kapatid, na masabi ko, it's a calling, it's a divine calling. At kung atin naunawan ang bagay na ito, lalo na ang purpose, hindi magiging mabigat sa atin. Ano ko'y sumasampalataya, karanasan ng iglesia ito, ang bahagi na ito. Punta natin ang Proverbs 21, natin basahin ito. Sabi ito, verse 25. The desire of the lazy one puts him to death. Kaya huwag tayo magiging tamad, mga kapatid, ha? Yung mga tamad daw ay nadadala sa kamatayan, sabi diyan. For his hands refuse to work. All day long he is craving. While, sabi ito, while the righteous gives and does not hold back. So ito isang magandang katangian. Sa NIV version, but the righteous give without sparing. So yung uri ng kaloob na ito, kapag siya ay hinipon ng Diyos to give, wala siyang ititira. Sabihin, hindi siya magkakait ng anuman. Okay? It is something na ang Diyos lamang ang nakakaalam, ang Diyos ang nag-a-appoint sa iglesia, na kapag ito'y kumilos sa bahagi ito, you will give without sparing. Proverbs chapter 3, verse 27, sabi diyan, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Sabi diyan, huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinaukulan. So yung bahagi na yan ay bahagi ng turo o bahagi ng pag-uutos ng Diyos. Pero pag pag-uusapan na ang gift of giving, ay nagaganap pa rin ang part na yan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinaukulan o doon sa mga nangailangan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ang bagay na ito. Ibig sabihin, yung gift of giving na appointed ng Diyos sa iglesia ay mayroong kakaibang pagkilos ang Diyos kung pag-uusapan ng kanyang pagiging generosity because ito ay paglalagay sa may kaloob ng kapangyarihan para gawin ang bagay na ito, whether siya ay filled or whether siya ay abundant or hindi, nasa kanyang kamay ang kapangyarihan para gawin ang bagay na ito. So this is something, mga kapatid. Ibig sabihin, itong gift of giving na appoint ng Diyos, na sinabi doon ni Pablo, sa nagbibigay o sa mayroong kaloob nito ay gawin in simplicity, with humbleness sa kanyang puso. Ibig sabihin na naiintindihan mo sa may kaloob, naunawaan mo that God gives you power to do it. That God give you this opportunity para gawin ang bagay na pagtulong o pagbigay, whether you are abundant or whether you are, sabihin natin, na hindi ka naman talaga ganun kasagana. So, hindi po ito nakabase sa panahon na ikaw ay sagana sa iyong needs. On the other hand, yung isang bahagi ng pagbibigay, di ba, lahat naman tayo nagbibigay, di ba? Tawag niyan, yung ating pagbibigay, of course, ay nakabase lamang sa ating kakayahan at sa ating kasaganaan. At kapag medyo gibit na, of course, di ba? Pero hindi naman sinasabing mali yun. Because it is just the hearts, the desire of your hearts. It is just what the desire of your heart to give. Di ba? Sabi ni Pablo, according sa iyong puso. Pero pagdating sa gift of giving, ay it is something na ang Diyos ang nag-appoint sa iglesia. Yet, ulitin ko, ang purpose ay hindi po nababago. Sa panahon, ang iba ay nangailangan, dito pumapasok yung God appoint the gift of giving. Sa panahon na hindi natin kaya mabigay because of limitation, God appoints somebody to fill, diba? Para siya ang magpuno ng mga pangailangan. So, hindi nababago ang purpose. Anong sabi diyan? Basahin natin ulit ito. Basahin natin ng 1 Corinthians 13 verse 3. Because, I hope maunawaan natin yung part na ito, no? Kung sino man sa atin ang mayroong ganitong gift. Because marami ang nagbibigay sa iglesia o sa kanino man without understanding the will of God.
Sa 1 Corinthians 13, sabi dyan, if I give away all I have, kahit paano tayo maging mabigayin, ibigay ang kanyang buong kakayahan, and if I deliver up my body to be burned, but have not loved, I gain nothing. Kaya nga sabi sa inyo kanina, pwede tayong magbigay, magkaloob sa kanino man ng mga nangailangan, pero gawin natin yan ng may panampalataya, with understanding, with faith, with love, because kung walang bagay na ito, sayang lahat ng pagbibigay. But of course, sa mga mananampalataya, we tried our best para ito ay sikapin, may magampanan ng ating bahagi. Well, I just pray sa gabi ito mga patid na sino man sa atin ang mayroong gantong kaloob, dalangin ko na unang-una, hindi ka mapagod. At dalangin ko unang-una, o pangalawa, maunawaan mo that there is a purpose. Why? Ang Diyos nag-appoint sa iyo to be a part of this ministry. Kung ikaw man ay pinagpala ngayon ng Diyos, there is a purpose. Kung ikaw man ay nakilala mo ang calling mo sa bagay na ito, there is a purpose. Because you can give to the Lord sa ministry, kahit man pagkulahin ka na ng Diyos, di ba? Katulad doon sa babaeng bao sa panahon ni Elijah, naniniwala ko, bahagi yun ng generosity of God, na kumilos sa kanya, na walang-wala na siya. Sabi niya kay Elijah, ng pirasong arena lang ito, kahoy. Lutuin ko yung arena, gagawin tinapay, kakainin namin ng aking anak, at bukas mamamatay na kami. Pero ang Diyos ay kumilos in generosity by His Spirit. Anong ginawa ng babae? Kahit walang-wala na siya at alam niyang last na yon ay ibinigay pa rin niya sa lingkod ng Diyos. And that is something. I can say that is something pagdating sa ministry nang ang Diyos ay nag-appoint ng mga givers sa church to the point na minsan walang-wala na tayo, last na ito sa atin, pero inilagay ka ng Diyos sa bahagi na ito, maluwag sa iyong puso to give it away. Because this is your ministry. This is calling. Ito'y pagtawag ng Diyos sa iyo. But again, ulitin ko lang, hindi natin minamaliit ang mga nagbibigay sa iglesia. Kundi akin lamang binibigyan sa inyo ng pansin, ng pag-aaral, ang kaloob ng pagbibigay. Why Apostle Paul mentioned sa kanyang sulat itong pagbibigay kasama sa 17 kaloob sa iglesia. Again, ulitin ko sa inyo mga patid, kung wala yung mga kaloob for non-spiritual needs, hindi rin magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Okay? Hindi rin magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Of course, kahit sa panahon ng early Christian, nakita natin ang mga pangailangan. Anong sabi doon ni Pablo sa Book of Acts? Na ang panahon na yun ay naging isang blessed, kung nyo babasahin yung chapter 4, I think, na ang sabi doon, na ang kapangyarihan ng biyaya ay kumilos sa early Christians, at sa panahon na yun, lahat ay nagkaroon ng something in common. Walang bagay na pangailangan. Lahat ay pinuno ng Diyos. At ako'y sumasampalataya, ibabalik ng Panginoon ang ganung karanasan sa iglesia kung ating malalaman at ating maunawaan na meron palang appointed na ginawa ang Diyos sa iglesia. Sino man kayo, ang Diyos pa ang patuloy na magpala ng inyong mga buhay, materially and spiritually. Now, ang pagbibigay, ang gift of giving may excel in giving. Ibig sabihin, ang kaloob na ito ay pwedeng kumilos beyond. Okay? Babasahin natin yan sa 1 Corinthians. Yung unang uri ng pagbibigay na binanggit ko kanina, we give by limitation. Okay? We're still bound by limitation, by many circumstances. But when it comes gift of giving, na kumikilos sa iglesia, ito ay pwedeng mangyari beyond limitation. Beyond strength. Beyond your ability. At walang bagay na imposible sa Diyos, mga kapatid. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang Diyos ang nag-appoint, ang Diyos ang bahalang gumawa ng mga dakilang bagay. Kung ang Diyos ang tumawag sa iyo, Diyos ang naglagay sa iyo. Gift of healing man yan, ang Diyos ang bahalang mag-send ng power ng healing.
ano pa, iba't ibang mga kaloob, administration, ministry, sa mga deacon, sa mga iba pang bahagi ng ministry. Pagdating sa give of giving, mga kapatid, it may excel in giving. Napunta natin sa 2 Corinthians chapter 8. Isang magandang halimbawa na pinakita ni Pablo sa panahon na ang mga churches sa Macedonia ay kumilos ang biyaya ng Diyos. At tingnan niyo mabuti mga kapatid, how this gift works sa panahon na ito. 2 Corinthians chapter 8 verse 1, sabi diyan, "Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia." So dito pala makikita niyo na may biyaya na ipinagkaloob ang Diyos. Okay? Siguro pakiplasin sa Tagalog. That the grace of God bestowed. Ano yung pagkakasalan sa Tagalog? Paki-flash. Itong mga churches sa Macedonia ay hindi pinagkulang ng Diyos. Of course, lahat sila ay giver, but God appoints. Okay? God appoints, at ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia ay kumilos in a greater works. Because makikita lang dyan, sabi sa verse 2, that in a great trial of affliction, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang kaloob na ito ay pwedeng kumilos even in a great trial of affliction. In a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Basahin ko siguro sa Tagalog para bigyan pa natin ng pansin. Sa verse 1 muna. Verse 1. Sabi diyan, bukod dito mga kapatid, ay ipinatatrastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So, gustong bigyan ni Pablo ng diin dito, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia sa Macedonia ay kumilos ng higit sa hindi inaasahan ni Pablo. Kaya pagdating sa verse 2, sabi diyan, verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Nang dumating ang panahon na may pangailangan sa ministry si Pablo, itong mga iglesia sa Macedonia ay hindi pinagkulang ng Diyos ng biyaya, ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kumilos ang pagpapala ng blessing ng Diyos sa ministry even in a deep trial of affliction para ipakita na ang Diyos ang nag-appoint, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nagtatayo ng bagay na ito. Maaaring magbigay ang ibang mga bahagi ng mga churches sa Macedonia, pero ibang bagay na ang Diyos ang nagtalaga ng ministry. And therefore, pagdating sa verse 3, sabi diyan, "For I bear witness that according to their ability," lahat naman tayo may kakayahan, I can say, by the grace of God. We can all give, we can share anything na biyaya ng Diyos. Pero ibang bagay ang pinakita ito ni Pablo, "I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability." So anong pinapakita dyan? Na higit sa kakayahan ng mga believers sa panahon na yan, ay nagawa pa rin silang gamitin ng Diyos for a purpose. Sabi dyan, they were freely willing, beyond their strength, beyond their resources. So yun isang magandang tingnan mga kapatid, hindi kayang limitahan ang paggawa ng Diyos. Hindi natin kayang limitahan ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa iglesia. At yun dahilan mga kapatid, marami na pinagdaanan ang ministry. Pero I can say, hindi tayo pinagkulang ng Diyos materially. Nangyari ang sinabi ang sabi ni John, "I pray that you may prosper." Sabi doon, in your health, in your physical, kung paano kang pinagpapala ng Diyos sa iyong spirito. So hindi ang Diyos nagkulang both materially and spiritually. Pero gayon pa man, kung mayroong limitation, hindi problema sa Diyos because God appointed the gift. No, hindi natin, kaya sinasabi namin minsan sa inyo, huwag kayong malungkot, huwag tayong
ma-discourage. Kung meron tayong mga minsan contribution, mga pledges, meron tayong mga ginagastos minsan sa mga joint fellowship. At alam niyo mga kapatid, naalala ko lang even Pastor Franco before, ay nalulungkot siya. Minsan sinasabi niya sa amin, bakit sila hindi naka-attend? Siyempre, ano naman sasabihin ko, minsan pag natatanong si tatay, dahil sa kakulangan, sabihin mo na umattend lang. Yun ang lagi binibili ni Pastor. Sabihin mo na umattend lang, sumama lang. Dahil noon ay jeep pa, mga na-Arklan jeep, wala pa mga, tulad ngayon, may mga kanya-kanyang sasakyan ng ilan. Pero noon, mag-Arklan ng mga jeep, mga 3, 4, 5 jeep. At kapag tapos ang fellowship, mga kumusta si tatay, kumusta, naka-attend ba lahat? Of course, magsasabi ako ng ilang mga bagay na maaaring hindi nakapunta dahil sa mga pangailangan. So, ibig sabihin, ng mga panahon na yun ay meron ng ganong damdamin ng mga magagawa. Kaya lagi namin sinasabi sa inyo, huwag makapigil ang mga pangailangan because may Diyos na nagtalaga ng bagay na ito. May Diyos na nagtatayo sa church na ito para pumuno sa mga kulang ng iba. Kaya nga sabi doon ni Pablo, ang Diyos ay tunay nagkaloob na sa atin ng mga mayamang mga bagay, madakilang bagay for us to enjoy. Hindi lamang ng ilang bagay, kundi ng kabuuan ng ministry. Why? Because mayroong appointed na gift para maging giver sa iglesia. At yan ang nangyari sa panahon na si Apostol Pablo ay nangailangan sa ministry. Ang mga churches sa Macedonia ay ginamit ng Diyos beyond their ability. And because hindi si Pablo ang nagtalaga, o hindi si Pablo ang naglagay sa mga taong ito. God called these people. And that's why ang Diyos din ang may kakayahan para gawin ang bagay na ito. Kung paano niya isusupply mga pangailangan, ang Diyos na ang gumawa ng maraming paraan. Okay? Beyond, sabi diyan, kahit man in deep poverty, sabi diyan, ay pinagyaman sila ng kanilang kalayaan para gawin ang bagay na ito. Sabi diyan, that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency, verse 4, that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints, not only as we had hoped, but they first, sabi diyan, gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. So ito pa isang mahalagang bagay na nangyari sa panahon na yan. Kung bakit na-exercise ang pagkakaloob ng mga mananampalataya, at kung bakit nag-manifest ang appointed gift na ito ng Diyos, because hindi lang sila basta nagbigay, kundi ang buhay nila ay binigay muna nila sa Diyos, at pangalawa, ibinigay nila sa paglilingkod sa ministry. And that's why may Diyos na nalugod at may Diyos na tumulong para may supply ang lahat ng pangangailangan. At totoo yan mga kapatid, it happens even sa ating panahon. Hindi natin kaya lahat ang maraming mga bagay. Marami na tayong ginawang pagtulong-tulong sa church na marami rin dito limited. Marami rin mga circumstances na pinagdaanan. Pero sino sa inyo ang nagalak, hindi tayo pinagkulang ng Diyos? Kahit pa to the point na sabihin natin, naalala ko lang, because ating immediate project na unexpected, even to the point na ang ating fund ng church na ito ay mag-zero balance, kung yun ang kalooban ng Diyos para mangyari ang bagay na ito, hindi ibig sabihin na tayo ay pinagkukulang, kundi pinasapat ng Diyos ang pangangailangan. At totoo, naging malaking tulong mga kapatid yung pag-save na ginagawa natin. Dahil kung hindi natin ginawa yon na matagal ng panahon, maaring ngayon, natanong na tayo, saan tayo kukuha ngayon ng 140,000 o ng mga pangangailangan na ito. So it is because God appoints this, ating balikan ang ating teksto. Because God appoint the gift, ulitin ko lang, ito ay kumikilos, it manifests beyond your ability. Kaya sa mga kaloob na ito, wag ka na magtaka kung bakit kahit gipit na gipit ka na, tumutulong ka pa rin sa pangailangan. At alam mo sa iyong sarili, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Alam nyo sa inyong sarili, hindi kayo pinagkulang ng Diyos sa inyong mga pangailangan. So kapag ang ganitong kaloob ay kumilos sa church,
ay makita niyo, mangyari ito sinabi ni Pablo sa verse 3, that you will give beyond your ability. So ano pa yung pinapakita dyan? You can give beyond your strength. You can give beyond your resources. And it's something, masabi ko na it's something great na ginawa ng Diyos sa buhay ng sino mang may kaloob na ito. Dahil pinatunayan lamang that He is a Jehovah Jireh. That God is a giver, hindi lamang ng buhay, kundi ng mga pangailangan. That God is a God of miracle, hindi lang niyang kayang magpagaling ng mga karamdaman, kundi kaya din niyang mag-supply ng mga pangailangan. Na ang Diyos na nagbiyak o naghati ng Red Sea, hindi lang siya gumawa ng mga himala before their eyes, before Israel, kundi ang Diyos ay nagpakain. Ang Diyos ay nagpainom. Ang Diyos ay nagsupply ng pangailangan ng bayan ng Israel. Kaya napakalaga yung binasa natin kanina, if you will only listen, sabi ng Diyos, to my command, sabi ng Diyos, walang mga pangailangan, walang mahirap na manatili sa inyong kalagitnaan. Di ba napagandang blessing ng biyaya ng Diyos, ng pangako ng Diyos, at hindi lang yan sa Israel. Yan ay para din sa inyo, para sa atin. Para sa bawat isa na dinatnan ng salita ng Diyos sa ating panahon. If you will only listen, if you will only understand your calling. Kaya nga napaganda yung sinabi ni Pablo kay Timothy. Sa mga nakakalimot, paalalahanan mo. Diba? Yun ang isang bahagi doon na pinapakita ni Pablo. Na hindi po ibig sabihin na tayo ay abundant sa blessing, ay meron na tayong gift of giving. Dahil maraming mga mayayaman makakalimutin. Sa panahon na yan, maraming mga mayaman kulang sa pagbibigay, mga may kaya pero kahit nakikita nila mga pangailangan, diba? Maaaring inisip nila, may iba naman dyan pwede magbigay. Pero na ang Diyos ang mag-appoint, whether ang iba ay nagbibigay o hindi, it is a divine calling. It is appointed of God. At kung sino man ang mayroong gantong kaloob, mga kapatid, I pray na ang Diyos ang patuloy na maging mabiyaya pa sa inyo. I just want to read this note na nakuha ko lamang, nakita ko sa isang article. Share ko lang sa inyo. Sabi diyan, children of God are called to be blessed abundantly in all things. So hindi naman natin sinasabi na hindi ito kayang gawin ng Diyos. Kung kayo sumasampalataya, kaya kayong pagpalain abundantly ng Panginoon. This is God's heart for His children. It is not wrong. Sabi niya, it is not wrong to pray for material blessing, but it is wrong to put them above God. Kapag ito ilalagay natin ang higit sa Diyos, ang ating mga mata ay ating sasarhan. Kapag nandiyan ang mga needs, kahit meron tayong pagkakataon to help, to share. At yung binasa natin kanina, na it is in your hands the power to act, to do it. Kaya pinaalalahan ni Apostol Pablo, sige, i-remind mo sa mga nakakalimot na mga believer. Anong sabi doon? Na sila'y maging mayaman sa mabubuting paggawa. That they may be rich in doing good works. At part na yan yung pagbibigay ng mga bagay sa bawat isa. Isang scripture pa gusto kong basahin, or second to the last, mga verses. Ay maganda rin i-consider ito, Acts 20 verse 35, sabi rito, I have shown you in every way by laboring like this, that you must support the weak. So yan, isang magandang bahagi pa ng scripture na dapat nating i-consider. Na yung mga may kakayahan sa loob ng iglesia ay meron kayong responsibility, di ba? That you must support the weak, sabi diyan. And remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. Higit na pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So you see? Kaya, kung tayo man ngayon, katulad ngayon, nasa panahon tayo ng pangailangan, kung aking babalikan ang history ng church, kung paano ang Diyos nagpuno ng mga needs, ay masabi ko still,
sa panahon na ito, ay pinatunayan ng Diyos na hindi niya tayo pinagkulang ng mga pangangailangan sa ministry. And I can say na mayroong mga tao ang Diyos, may mga tinawag ang Diyos. Diba yung pinag-usapan natin last Sunday? May mga tinawag ang Diyos to know their ministry, to understand their ministry. May mga itinayo ang Diyos o mga araw, ibinukod ang Diyos ang mga buhay para gamitin ng Diyos for this purpose. May mga tao ang Diyos na kanyang iniingatan, being preserved ng grace of God para makilala at makita niyo ang purpose ng Diyos sa bahaging ito. So I just pray na Diyos pa magpatuloy ng pagbubuhos ng biyaya, both material and spiritually sa bawat isa. Now, a few verses na gusto kong basahin before I close ay itong Psalms 115. Let's read this. At ating tapusin ang bagay na ito. So this is the last part ng ating series, Spiritual Gifts, according to the Scriptures. Sa 115, sa verse 11, ay napasarap ng ilang mga verses. Sabi diyan, you who fear the Lord, trust in the Lord. Sabi diyan, He is their help and their shield. Amen po ba mga kapatid? Our help, our shield, ang Diyos ng Israel. Sabi diyan, may the Lord give you increase more and more. So hindi po mali na tayo ay humingi sa Diyos when the time of needs comes. Sa panahon ng pangailangan, ask God. Ang Diyos ay hindi po maramot. Ang Diyos ay nagbibigay. Ang Diyos ay mabuti. He will bless those who will fear the Lord. He is their help and their shield. The Lord has been mindful to us. Verse 12. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great. May the Lord give you increase more and more. Verse 14. You and your children, may you be blessed by the Lord who made the heaven and earth. So hindi po nababago ang purpose ng kalooban ng Diyos, ng paggawa ng Diyos. Ang Diyos na generous mula sa lumang tipan ay nanatiling Diyos na generous hanggang sa ating panahon. Ang Diyos na mabuti sa lumang tipan ay nanatiling Diyos na mabuti sa ating panahon. If you will only listen, hallelujah. Kaya yung mga mananampalataya na tinuruan ni Timothy, tinuruan, inadvisean, pinalalahanan, ang mga tumugon sa salita ng Diyos ay hindi pinagkulang ng Diyos. At the same thing nangyari sa ating panahon. Sino sa gabi ito ang witness or kayo ay mga patunay, mga buhay na patotoo na ang Diyos ay naging mabuti sa inyo? Na ang Diyos ay nag-supply ng inyong pangailangan? Na kayo ay one time ginamit na ng Panginoon or hindi lang once, twice, thrice, or hanggang sa kayo ay ginagamit ng Diyos sa uling mga araw. Pero isang mga bagay na makita mga kapatid ay ang gift of giving na inappoint ng Diyos is not bound by limitation. It's not bound by your weaknesses because kahit na mahinang-mahina ka, beyond your ability, beyond your power, kaya mo pa rin magbigay sa Panginoon. Kaya mo pa rin sabihin, Panginoon, I will give my life, I will support the ministry, I will give my time, my life, my time, panahon. Well, in fact, ang inyong pag-attend sa gawain ay pagbibigay ng panahon sa Panginoon. Pagbibigay ng inyong buhay, paglilingkod sa Diyos, paglalaan ng panahon ng kalakasan para sa Panginoon. So, ang Diyos ang magpala sa inyo lahat, sa bawat isa, at hindi ko alam actually kung sino ang mga may kaloob niyan sa iglesia, pero isang, para sa akin, isang bagay na nakita ko ay nandito siya, nandito sila. Nandyan kayo, mga tinawag ng Diyos para gawin ang kalooban ng Panginoon. So, ang Diyos ang magpala with the series of the spiritual gifts na ating pinuntahan sa nakalipas na ilang mga buwan. At nawa ay balikan nyo lamang kung mga bagay pa na hindi nyo nakita o naunawaan o na-miss, ay nyo lamang balikan sa ating mga past na mga videos ng ating mga pagtuturo about this topic. So tayong lahat ay yumuko muna sa sandali at manalangin. Father God, we thank you all for this blessing sa gabing ito, for
for another time na iyong pinagkaloob na aming maunawaan, O Diyos, ang isang bahagi na iyong pagtatalaga, Panginoon, ng isang bahagi na masabi ko, O Diyos, na isa sa mga mahalagang bahagi ng ministry na iyong itinalaga sa iyong iglesia. Tunay, O Diyos, na ikaw ang source ng lahat ng bagay. Tunay na ikaw, O Diyos, ang source ng lakas, ikaw ang source ng karunungan, ng kaalaman, ikaw ang source ng kapangyarihan. Lahat ng bagay, O Diyos, ay magagawa mo, Panginoon. At bahagi dito, O Diyos, ang pagkakaloob, ang iyong divine nature, being a generous God, hallelujah, pinatunayan mo, Diyos, sa napakahabang panahon, throughout this generation, O God, ay pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na mabuti, na nagkakaloob ng lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga banal. Panginoon, salamat for this great opportunity. Salamat, O Diyos, sa mabiyaya na iyong pagpapahayag at pagpapakilala ng iyong mga gawa, ng iyong mga kabutihan. Salamat maging sa uling mga araw ay pinatunayan mo ng Diyos na walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Walang bagay na limitation sa iyo, O Diyos. Walang bagay na kakulangan sa iyo. Kaya mong supply lahat ng mga bagay, Panginoon. Materially, spiritually, ay magagawa mong iabot sa iyong mga banal sa uling mga araw. Panginoon, ikaw minsan pa ang magpala sa iyong iglesia. Minsan pa ay mabukas ng mga opportunity. Minsan pa ay mabukas ng mga provision, O Diyos. Lord, sino man ang mga may pangailangan sa mga panahon na ito, meron kaming Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. He can open the windows of heaven. According to your words, according to your promise, O God, unang walang sino man na magiging need or in need sa uling mga araw, if we can only believe in your promises, O God, if you can only listen to your word, ay walang bagay na maging mahirap sa iyong iglesia. Lahat ay magagawa mo, lahat ay mapupunan, lahat ay mabibiyayaan. Hindi lamang material na mga bagay, O Diyos, ang aming sinasampalatayanan, Panginoon. More than material blessing, O God, ang aming expectation ay ang mga dakilang gagawin mo pa sa aming buhay, sa pananampalataya, hallelujah, sa mga pangailangan sa Espiritu, O Diyos, karunungan, kaalaman, pagbubukas ng aming puso sa iyo, Diyos, ang pagpupuno ng iyong Espiritu, higit sa lahat, O Diyos, ang kapangyarihan na iyong gagawin sa uling mga araw. Whether we're abundant, O God, whether kami masagana o hindi, ang iyong pagkilos ay hindi malilimitahan sa uling mga araw na ito. Ang iyong salita ay patuloy na kikilos, gagawa sa iyong iglesia ng may kalakasan at may kapangyarihan. May you bless your word, O God. May you bless this church. May you bless every ministry. Ang mga pangailangan, O Diyos, ay ikaw ang aming Diyos na siyang tutugon sa lahat ng bagay na ito. You know our hearts, O God. Alam mo ang aming mga puso sa gabing ito. Nalalaman mo ang desire ng puso ng bawat isa. And those who has the gift, O God, I pray, na patuloy mo silang pagpalain pa higit sa lahat. Ang kanilang mga kaluluwa ay pagpalain ng mga makalangit na bagay. Ibuhos pa, Panginoon, sa bawat isa, bawat tahanan, mga magulang kabataan, ang kalakasan ng kapangyarihan ng Diyos ng aming mga magulang. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus ay aming inaangkin ang lahat ng bagay na ito. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Diyos, ating siyang purihin. Can we say praise the Lord? Praise the Lord, purihin ng Diyos at ang Diyos magpala sa bawat isa. I just want to sing, give thanks. Ating awitin yung update na pagpapasalamat sa Panginoon. Being grateful sa gawa ng Diyos. Salamat sa iyong mga provision. Salamat sa Diyos sa iyong pag-supply sa lahat ng mga pangailangan. Let's sing, give thanks with a grateful heart. Another song, God bless. Give thanks to the Holy One. Because He's given Jesus us. He's sad and now
Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa gabing ito. Amen. Sino mga pinagpala nating Diyos? Patuloy pa tayong tinuturuan ng ating Diyos. Hallelujah. Na magbigay ng may kagalakan, na magbigay ng masaya sa ating mga puso. Amen. At dahil, of course, yan din yung una nating naranasan sa ating Diyos. Bago tayo magkaroon ng ano pa mga bagay, at itong buhay natin, hallelujah, may Diyos na nagbigay, hallelujah, ng may kagalakan at kasiyahan para sa ating mga pangailangan. Amen. Salamat sa Diyos. Tunay na siya ay Diyos na mabuti at gusto niya ang kanyang mga anak, hallelujah, ay magbigay din naman ng may kagalakan, kagaya niya na nagbigay ng kagalakan sa atin. Salamat sa kanyang mga pagtuturo. Tunay na, sabi kanina, even sa mga mahihirap, hallelujah, even sa mga poor, na lalo't mga kapatiran natin, hallelujah, ay magbigay tayo. Let's open our hands para sa kanila. Magbigay ng may kagalakan. Huwag mag-isip ng mga bagay na hindi mainam, hallelujah, sa ating mga kapatid na nangangailangan. Hallelujah, hindi lang naman sabi kanina sa material, even sa pag-ibig, nangangailangan ng comfort, ng support. Hallelujah. At ganun din, tinuturuan tayo ng Diyos na huwag nating limitihan kung anong kayang ibigay natin. Hallelujah. Lalo kung para sa Panginoon. Naalala ko rin ng minsan tinuro sa amin noon aming late pastor, Pastor Mike doon, nung kami nasa Madiran. Isang bagay rin na nabanggit niya doon sa amin. Hallelujah, hallelujah ay, sabi diba, love your enemies. Mahalin natin even yung ating kaaway. Hallelujah. At lagi niyang sinasample yun sa amin na kung may kapatid ka daw na hindi mo kaunawaan, ay mas alam mong ibigay yung pag-ibig. Sabi doon na kung may hindi kayo pagkakunawaan, bigyan mo siya ng bigyan. Bigyan mo ng tinola. Yung bibigay mo pa nga doon, yung mas malaman na tinola na may laman pa na manok. At mapapaisip yung kapatid mo na yun, bakit kahit gaano ko na ilang beses tong pinaranas ng hindi maganda, ay bakit mabuti pa rin yung binibigay sa akin nito? Sa bagay pa na daw na yun, nabibigyan mo siya ng baga sa kanyang isip. Hindi ng literal na baga sa kanyang isipan, kundi nabibigyan mo siya na kahit ang daming pangit na naibibigay ko sa kanya, ay bakit mabuti pa rin ang naibibigay nito sa akin. So, sa bagay na yon, hallelujah, tinuturuan tayo ng Diyos na kung magbibigay pala tayo ng may kagalakan at kasiyahan, ito yung magbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya naman, palakpakan natin ating Diyos sa gabing to. Salamat sa kanyang mga pagtuturo pa at patuloy na pangungusap sa ating mga pangailangan. Tayo ay dadako po sa prayer request at may isang prayer request na pinabot po dito mula kay Sister Almira. Prayer request po sa kalakasan at kagalingan sa trangkaso na aking naranasan. Ipinagkakatiwala ko po sa ating dakilang Diyos na manggamot ang lubusang kagalingan sa Diyos. Sa Diyos mawi ang katastasang papuri, pasalamat at pagdakila. So, sama natin sa prayer ang kalakasan at kagalingan sa trangkaso na naranasan nating kapatid Sister Almira. At wala na pong ibang pinabot na panalangin. Ngunit alam ko na tayo ay maraming mga dalangin sa ating mga puso. At huwag natin din kalimutan nating mga kapatid na kailangan ng panalangin. Dahil sa bagay din na yun, alam ko tayo nakapagbigay din ng blessing para sa ating mga kapatid na nangangailangan. So, nanya ko po na tumayo ang bawat isa at tayo ay nadako sa huling parte ng ating gawain. Awitin natin yung awit na nagsabing, to be pleasing you. Sa C ata. C. Salamat sa Diyos sa kanyang mga pagtuturo pa. Ngayong gabi, sabi kanina, wag daw natin i-withhold yung paggawa ng mabuti, lalo sa mga nangangailangan nito. Amen? Kundi, kung nasa iyo na yung kapangyarihan para gawin mo yung bagay na mabuti na yun sa iyong kapwa, ay gawin mo. Amen? Sa pangbagay na natutunan natin sa gabing to, kung may kagalakan tayo
mahigitan nito anumang limitation. Kagaya ng isang babaeng bao, ito lang yung kakayahan niya. Pero dahil may kagalakan siya, hallelujah, masalugod pa nga ang Diyos dun sa binigay ng babaeng bao. Kung may kagalakan tayo kahit sa pag-serve sa ministry, amen? Hallelujah, mahigitan natin yung mga limitations natin. Kung hindi mo pa naibibigay yung best mo sa pag-awit, hindi mo pa naibibigay yung best mo sa paglilingkod, hallelujah, dahil sa ilang mga limitations. Pero kung may kagalakan, hallelujah, unti-unti ma-overcome mo yung mga limitations na yun. Hallelujah, even sa pagbibigay. Kaya naman, hallelujah, alam ko ito yung desires natin. Bayaan nawa, hallelujah, ito yung mag-abound pa sa atin. Yung joy, yung riches ng goodness sa pagbibigay, lalo sa ating Panginoon. Oh. Amen, amen. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remove. Yes, so be it. Make of me a vessel fit to honor, that I might shine. Isang pa, Lord, I want to live my life to please you. Lord, I want to live my life to please you. Yes, Lord. Oh, ito ang aming dalangin. Hallelujah. My life before you to remove. Make of me a vessel fit for honor. Make of me a vessel fit for honor. Yes, Lord. That I might shine for you a sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. Yes, amen. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. Second verse, hallelujah. Lord, I lift my heart in full surrender. Yes, amen. All that dear I give to you. Purify our hearts, oh God. Purify and make me holy. Amen. So I might walk the way that's pleasing you. Yes, amen. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really. Isa pa, oh, to be pleasing you. Sino naganasa sa gabing ito? Lord, turuan mo pa akong magbigay. Hallelujah, turuan mo pa ako magbigay ng may
hallelujah. Oh, hallelujah. Ito, Lord, hallelujah. Ang nasa ng aming mga puso, Diyos. Hallelujah. Oh, nalaman mo, Diyos, ang laman ng aming mga puso. Hallelujah. At ito, Lord, hallelujah, ang aming pinakananasa, na mabigyan ka pa ng kaluguran, na mabigyan ka pa ng kaluwalhatian, na maibigay namin, Lord, ang best in giving. Hallelujah. Sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Dahil even ang pagbibigay sa aming kapatid, ang pagbibigay para sa pangailangan ng iglesia, it is kind of service sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kung naibibigay namin na may kagalakan, hallelujah, ang bawat pagbibigay namin sa pangailangan, hallelujah. Kaya mo, Diyos, Lord, turuan mo pa kami. Tulungan mo pa kami magbigay na may kagalakan. Tulungan mo pa kami magbigay na may kasiyahan. Tulungan mo pa kami gumawa na may mananalataya. Upang ano mga limitations, upang ano tao, mapapalanglangan. Lahat ng Diyos, iwasan. Hallelujah. Mapalitan ng isang pag-iisip, O God. Mapalitan ng may kagalakan sa aming mga puso, God. Na lahat ng to ay gagawin namin para sa iyong pangalan. Na gagawin namin to, hallelujah, ayon sa pangailangan ng bawat isa. Na gagawin namin to sapagkat ikaw ang unang nagbigay sa amin. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ikaw rin naman ang unang nagbigay nito sa amin. Hallelujah. Gagawin namin ang pagbibigay because ikaw ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Because we have the love of God. So we have an obligation to share God's love to others. Hallelujah. Lord, tulungan mo kaming magbigay na may pag-ibig. Magbigay, gumawa ng may pag-ibig sa iyo, God, upang di kami mahirapang magbigay sa aming mga kapatid, sa aming kapwa, hallelujah, sa bawat pangailangan, mga missions, O God. O Lord, nalaman mo, hallelujah, ang aming mga puso. Kaya naman sa gabing ito, O God, Lord, patuloy mo pa itong moldehin ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo pa itong dalhin sa kalagayan na may pag-ibig, hallelujah, upang lahat, hallelujah, ay mawasak ka ng mga limitations, O Diyos. At hallelujah, ang bawat pangailangan pa sa iglesia, sa bawat isa na nangailangan, hindi lamang sa mga material, kundi sa aming mga kapatid na nangailangan ng panalangin, sa aming mga kapatid na nangailangan ng pangunawa, sa aming mga kapatid na nangailangan ng pag-ibig, ng comfort. Oh Lord, help us to be a blessing to them upang mangyari ang nasulat. Hallelujah, hallelujah. Nang yung pag-ibig ang siyang mag-abound sa iyong mga pinili, O God. Sapagkat ang Diyos, hallelujah, na siyang umibig sa amin. Ang Diyos na tumawag sa amin ay pag-ibig. That's why kinakailangan din naman, hallelujah, na itong siyang mangibabaw sa iyong iglesia, O God. Lord, tulungan mo pa kami, O God, upang sa bawat araw, sa bawat paglilingkod, hallelujah, kami makapagbigay ng kapurihan, kaluguran sa iyong harapan. Tulungan mo pa kami sa lahat ng bagay, O Diyos, sapagkat tunay, kailangan ka naman lagi, O Diyos, upang kami, O Lord, hallelujah, ay maging pagpapala sa iyong harapan at sa bawat isa, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga ginamit. Hallelujah. Aming mahal na pastor, O God. Patuloy mo pa siyang pagpalain ayon sa kanyang mga pangailangan, kahilingan, O Diyos. Lord, patuloy mo pa siyang gamitin, hallelujah, sa iglesyang ito, God. At sa ibong katawan, hallelujah. Oh, tunay, napakabuti mo, Diyos. Salamat sa iyong mga paggawa muli. Salamat sa karunungan na binibigay mo sa aming mahal na Pastor Jack, O God. At bayaan gamitin
mo pa siya sa ikakatibay pa, sa ikakatuto, sa ikakatuwid, sa ikakaayos pa na ang bawat isa, O God. Hallelujah. Patuloy mo pang dalisayin ng iyong iglesia. Gamitin mo pa ang bawat mga ministry workers, ang mga ministers na ginagamit sa iglesyang ito. Aming mga mahal na elders, aming mahal na youth leader, ang bawat mga deacons, ang bawat isa na nagpapagal sa iyong pangalan. Oh, hallelujah. Bless every one of us, O God. At bayaan ang buhay ng bawat isa ay magamit sa ikakatibay, sa ikakatuto pa ng bawat isa, sa isang pananampalataya, sa isang pag-iisip. Hallelujah. O Lord, dalhin mo kami sa kalagayang iyon, O God, upang patuloy na mangyari ang iyong mga salita sa uling mga araw na ito, Diyos. From glory to glory. Hallelujah. Idadalhin mo kami sa kalagayang iyon, O God, sa sakdal na buhay na iyong pangako, Panginoon. Kaya Lord, patuloy namin itong ititiwala sa iyo. Patuloy namin itong itataas sa iyo. At kung may mga kahinaan pa, kung may mga pagkukulang pa, kung may mga pagkukulang pa sa pag-ibigay, sa pag-ibig at sa ano pa man, Lord, forgive us. And Lord, tulungan mo kami, O God, upang magawa namin ang mga bagay kung saan mo kami tinawag, O Diyos. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay muli ng pagtuturo, O Diyos. Wow, Lord, patuloy itong magamit pa ayon sa pangailangan ng iglesia at ng bawat isa, O Diyos. Lord, may prayer request na pinabot sa gabing ito, O Diyos. Aming mahal na kapatid, Sister Almira, na ngayon ay may karamdaman, may trangkaso, pangina ng katawan. O Diyos, subukan na namin aming kapatid, Sister Almira, na maraming beses mo siyang pinagaling sa bawat karamdaman. Kaya naman, O Diyos, hallelujah, dalangin namin sa gabing ito. Pangyarihin mo ang kanyang dalangin, hallelujah. Siya iyong ibangon sa balik ng karamdaman muli. At bayaan ang kanyang labi, ang kanyang puso ipatuloy magpuri, hallelujah. Sapagat ang Diyos ay hindi siya binigo. Muli siyang pinagaling, hallelujah, sa kanyang karamdaman, hallelujah. Bagon mo siya muli, O God. Kung ikalooban mo, Lord, siya itatayo muling may kalakasan at muling maglilingkod, magpupuri sa iyo. Hallelujah sa gabing ito. At sino mo may makaramdaman sa gabing ito, O Diyos, Ikaw ang magbigay kagalingan, Ikaw ang magbigay kalakasan, at bayaan ang iyong mga salita, hallelujah, ang iyong mga pangako, ang patuloy na magbigay kalakasan sa kanila sa gabing ito, O Diyos. At ang mga pangailangan ng bawat puso sa gabing ito, Lord, Ikaw ang magkalob, O Diyos. Ikaw ang giver ng lahat ng bagay, hallelujah. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. So Lord, sa anumang mga pangailangan, sa anumang mga suliranin, sa anumang mga kahilingan ng iyong mga lingkod, O Diyos, ay namin ito ipinagkakatiwala. Itinataas na may Diyos na tutugon sa aming madalangin. May Diyos na gagawa muli, hallelujah. At may panibagong testimonies, hallelujah, na muli kaming ipagpapasalamat sa aming Diyos sa buhay. Hallelujah. Salamat sa gabing ito. Ikaw muli, O God, hallelujah, ang mag-ingat sa aming daan. Bayaan ang aming mga buhay ay patuloy na magdala ng pagpapalang makalangit na aming tinanggap muli sa gabing ito. O tunay, ang Diyos namin ay mabuti. Ang Diyos ay gumagawa, hallelujah, sa aming mga pangailangan. Sa lamang namin, Lord, binabalik ang lahat ng kapurihan. Ang lahat ng pagpapasalamat, hallelujah, ay mabalik sa kapurihan na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen, amen. Praise God. At